Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating Facts First episode ngayong araw. Meron po tayo special na panauhin ngayong gabi dahil kung nabalitaan nyo po, meron na pong itinalagang tagapagsalita ang House of Representatives kaugnay po dito sa issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte at formal na po siyang humarap sa media recently and we're now given the opportunity to speak with him one-on-one regarding this impeachment trial of the Vice President. At ang dami po talagang issues na nakadikit dito dahil hindi pa po masimulan yung actual na trial at alam ko marami po sa atin yung nag-aabang dito kahit meron din po mga iba't ibang mga puwersa na tila pilit na pinipigilan ang pagsasagawa ng mismong trial. Okay, anyway, ang makakasama po natin ngayong gabi ay ang tagapagsalita po ng House of Representatives kaugnay po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. I'd like to welcome to our program dito po sa Facts First for the first time si Attorney Antonio Bucoy. Magandang gabi po and thank you for joining us dito po sa Facts First, sir. Magandang gabi, Christian, at sa lahat ng iyong milyon-milyong nanonood. Una-una, sir, bakit po nagtalaga ng tagapagsalita itong House of Representatives kaugnay po dito sa impeachment trial? Ganun ho ang kahalagaang ibinibigay ng House of Representatives sa napipintong paglilitis na ito. Bahagi ho dito ay mag-educate tayo sa publiko para maintindihan ng publiko kung ano talaga itong impeachment trial na ito. Para malaman ng publiko na hindi ito political gimmick lang. Mahalaga ang implications nito para sa ating bayan. Kaya napagdesisyonan na magkaroon ng isang tagapagsalita. So we will all be in sync sa message na i-deliver sa publiko. Ito po ba ay response din ng House of Representatives dito po sa pagtatalagaan naman ng Senado ng sarili nilang tagapagsalita kaugnay po sa impeachment trial? Hindi po. Wala hong connection to dahil ako po ay ako'y kinausap na I think about 2 months ago. So this is not a reaction to the designation of a spokesperson by the impeachment court. Opo. Tapos attorney, itong role ninyo bilang tagapagsalita patungkol sa impeachment ng House of Representatives, does it mean na sa inyo dadaan lahat ng mga ipapahayag sa media or this doesn't necessarily stop, preclude, or bar the other members of the prosecution team from also speaking publicly? Hindi ho naman to eksklusibong lahat ay sa akin ho dadaan. Dahil physically impossible din yon. I'm sure na may magkakaroon ng mga pagkakataon na yung mga individual na mga prosecutors, both private and public, ay magpapaunlak din ng interview. By the way, sir, no, medyo hindi po pa familiar sa inyong background bilang isang abogado, no? Can you talk about your background as a lawyer and how you got this assignment of yours? Okay, ako ay nagtapos sa UP College of Law noong 1984. Nung ako ay estudyante pa, I was one of those original na recruit sa Free Legal Assistance Group nung ako ay mag-aaral pa. And marami akong kasama dyan ng mga kaklase ko at may mga ilang upperclassmen din. Nangangailangan sila ng mga paralegals at that time, particularly to assist human rights victims, to assist the lawyers, the volunteer lawyers, in the preparation for evidence gathering, drafting or preparation of mga affidavits and other legal documents. So yun ang naging introduction ko sa human rights advocacy at as an interest group, bilang kasapi ng isang interest group. Contemporaneously, ako po ay na-recruit din sa Mabini nung panahon na yon. Nung ako ay maging abogado, tinuloy ko rin po yon.
matanggap ako ng mga pro bono cases na ini-endorso ng either FLAG or ng Mabini. And then I went into private practice. I was the first homegrown partner ng Ongkiko law offices. Yung Kiko of the Agrava Commission fame. Yeah. And eventually I became a partner. So the name, the firm name evolved into Ongkiko, Bukoy, and Dizon law offices. Matapos po ang mga 10 taon doon o 11 taon, ito po, tinayo na namin itong aming kasalukuyang law office. Okay. I have more than 40 years of litigation experience. Okay, more than 40 years, and you have a strong human rights background when it comes to law practice. Okay. Yeah. Sige po. Ito personally, as a lawyer, no? Why did you accept this assignment to be the spokesperson for the impeachment of the House of Representatives? And siguro, as a lawyer also, and given your background, how important is this issue of impeachment involving the Vice President? Okay. Gaya ho ng aking unang nabanggit. Tinanggap ko ito sapagkat mahalaga yung papel na gagampanan ng spokesperson. Mahalaga na tamang mensahe ang maipaabot sa madla. Mahalaga na maipaliwanag ang prosesong ito at maipaliwanag kung bakit ito mahalaga. Ngayon, ano ang implikasyon nito? I would obviously be deep into also the preparation. Kailangan malaman ko kung ano ang strategiya, ano ang tatakbuhin ng proseso upang sa ganun I can relate, I can communicate this important aspects of the prosecution's approach to the case to the public. Okay. Yung 11-person House prosecution panel, more or less sila rin ba yun? With the few exceptions ng ilang natalo, I think 1 or 2, no? More or less sila pa rin po ba yan? I think halos dalawa lang yung hindi ho nanalo out of the 12 na pumirma sa impeachment. And 10 ang nanalo. They will still form part of they remain to be members of the prosecution panel. Ngayon, mabubuo yun, magiging 12 na uli with the entry of si Chel Jokno and si Laila de Lima. So, 12 na rin po yun. Ang private prosecutors naman, there would be, I think, an equal amount of number, more or less. Para may one-on-one ho tayo, no? A private prosecutor and a public prosecutor working together. Sorry, I misspoke, no? Nabanggit ko yata 11, tama ba? 11 person? 12. 12. Correct. Okay. So, I understand na paghati-hatian na rin po yan ng members ng prosecution panel, di ba? Yung 7 articles of impeachment, kung kanino sila tututo. Yan. Correct. Opo. Okay. Ito, kasi ang tindi ng back and forth dito, no? Kayo po ba, nang tingin nyo dun sa naging desisyon ng Senate Impeachment Court to remand the articles of impeachment dyan po sa House of Representatives? Hindi ho yan katanggap-tanggap. Yan ho ay hindi alinsunod sa ating saligang batas. Sa halip na umabante ang proseso, umatras. At yung remand, that is inappropriate. Hindi ho tanggap yan sa isang impeachment proceedings. Sapagkat, nung itinransmit, nung inilahad ng House of Representatives, yung articles of impeachment, tapos na yung kanilang constitutional duty. It is now for the Senate to act on the articles, gaya ho ng mandato ng saligang batas. So, anong naging epekto nito? Parang sinasabi ho ng impeachment court, i-remand namin sa inyo ito, yung remand means you reconsider. When it was remanded, it is the prosecution, the House of Representatives, not the prosecution, is being required that to confirm or to certify that they did not violate the 1-year bar rule. Ngayon, bakit ko nasabi nito is surplusage? Yung articles of impeachment, pirmado and pinanumpaan ng 214 members of Congress.
verification na yun yung hinahanap ng certification eh. Yung verification right before their eyes. Hindi na kinakailangan mag-certify pa. Not to mention that, yung ruling ni presiding officer, then presiding officer Juan Ponce Enrile, apropos of, or in regard to, yung impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, nag-ruling siya doon, sinabi niya, once the articles of impeachment reaches the impeachment court, there is now a presumption of regularity and legality. So, as far as the impeachment court is concerned, that ruling is a precedent. Yeah. So, kumbaga, stare decisis, di ba? Dapat sundin. May pagbabasihan. May pagbabasihan na sila ng decision dito. Yes. Oho, okay. Hindi dapat. Ngayon, hindi natin alam kung bakit hindi na sinunod yun. Okay. Ito po, no? Kasi ang argument ni Senator Jesus Cordero, wag niyo sabihing pantay ang Senado at ang House of Representatives dito sa impeachment trial dahil kayo, prosecutors, kami impeachment court judges. Pero ito po yung tanong ko, no? Ang inutusan nila basically yung buong House, correct, not just the prosecutors, to issue a certification that they did not violate the 1-year ban. Doon po sa mga viewers natin, ang pinag-uusapan po namin dito, bawal kasi magsampa ng higit sa isang impeachment complaint against the same impeachable public official within the year. Para hindi naman kawawa, di ba? Baka tadtarin ng impeachment cases. Okay. So yun nga, help me make sense of that if you can. Hindi kayo pantay, pero ang inutusan mo naman yung co-equal body mo to issue a certification, not just the prosecutors. Magandang punto yan. In fact, nung pinag-uusapan namin ito, bakit ganun yung utos among the prosecutors? Inuutosan a co-equal body, which is the House of Representatives. Okay? When you do that, parang hindi mo kinikilala na your co-equals kasi it's the House that is being required to comply with a certification. Iba yung yung order na yon is sa House as a legislative body. Hindi dapat yung interparliamentary what do you call that? Interparliamentary courtesy. Correct. Dapat ang inutusan nila yung prosecutors, hindi yung House, number one. In the second place, gaya nung nasabi ko, hindi naman kinakailangan niyang ibalik Hindi na kinakailangan mag-certify because the articles itself certifies it. Because, pag itinail yan, ibig sabihin, we complied with all constitutional parameters that are required. Oo nga Correct me if I'm wrong, attorney. Kasi naisip ko dyan, kung lahat ng mga aksyon ng kahit anong partido dito ay highly suspect, parang hirap umusad, no? Kasi pwedeng ibalik sa kanila yung ganung prinsipyo. Teka, ito bang pag-uutos na ito ng Senado? certify nyo muna na tama yung ginagawa ninyo. Oo, tama. Diba? Tama. Dahil problema. maliho talaga Hindi katanggap-tanggap yan. Okay. Ito po yung isa ko iniisip dito, attorney, no? Ano yung posibleng epekto dito sa impeachment trial? Although, at least ang impression ng marami, no? Tuloy pa rin yung impeachment trial kahit merong ganitong utos na mag-remand. At hingan kayo ng dalawang klase ng certification. Yung isa, ang maglalabas ay yung 20th Congress. Pero ito ba iniisip ko, no? Kasi like kung binabanggit sa programa ito, you cannot underestimate the genius, I'm being sarcastic, no, of certain senator judges. What if someone raises this issue, sasabihin, pag nag-resume na sila na session, no, sasabihin, teka, bakit natin pag-uusapan itong impeachment case na ito? Di ba, niremand natin ito, although ginamit nating term return. So, ibig sabihin, technically, the argument might be made na wala sa mga kamay natin to ngayon. At hindi sumagot yung formally, yung House, hindi tinransmit sa ating certification. So that can be used against them, not to proceed, at least in the meantime, dito sa impeachment trial. What do you think of this scenario? Yan ang malaking consideration na bumabagabag sa mga prosecutors. Sapagkat pwede magkaroon ng scenario na pag kami nag-comply, sinertify namin ito, we are validating an unconstitutional act. Sumunod kami
Sumunod ang prosecution eh. Sumunod ang House. Ngayon, kaya binabalik namin sa kanila yung tanong, yung clarification na ipa-file. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? At ilalahad namin doon sa clarification kung bakit ito questionable. Bakit ito questionable? So, yet sinabi ninyo, ibabalik namin sa inyo ito to certify it, pero may paasa pa sila. Huwag kayong mag-alala, hindi naman namin dinidismiss eh. Yet, yung hakbang na ginawa nila might be a trap. Maaaring patibong yan eh. Pag kumomply kayo, there are certain repercussions. Pag hindi kayo nag-comply, mas masahol pa. Yung pananakot nga, yung banta ni Senator Escudero na, hindi, dapat sumunod kayo. Kami ang husgado eh. Yung intusan, hindi yung prosecutor, yung House na co-equal. Kaya masalimuto talaga. That's why it is taking this long for the I won't say it's taking this long. It has taken some time for the prosecution panel to mull into ano ba itong kahulugan ito ng kautosang ito. Pero bakit nag-decide po yung plenary na maglabas ng resolution na in effect certification kaso hindi naman tinatransmit? Bakit nag-decide pa ng ganun? Ito po ay nag-decide na magpasa ng resolution bilang paniguro. If we need to comply, if the circumstances call for us to submit this, may nakahanda na pinasa. Para hindi kayo ma-technical dahil natapos yung 19th Congress at hindi niya na-issue yung certification. Na-issue namin certification. Kung antay namin 20th Congress, panibagong storya na naman yan. Dahil hindi nag-comply yung 19th Congress. Hindi nag-comply yung 19th eh. Ang inutusan yung Congress na nag-file ng articles of impeachment. Opo. Itong yung paghiling niyo ng clarification, hindi po ba trap din iyon? Kasi that might be construed as an acknowledgement of the order by the Senate Impeachment Court, but you just wanted clarification. But there was initial acceptance. Hindi po. Kaya nga yung clarification is like an ad cautelam. Ad cautelam being, we are being careful. With caution, tama po ba? With caution, tama. With caution. Pero formally, hindi niyo po tinatanggap pa yung articles of impeachment na ibinalik, tama ba? Hindi pa. Okay. Dahil nagkaroon ng motion noon sa Kamara na inaprubahan na to defer the receipt of the articles. Ipagpaliban muna. Hindi sinasabing to reject, but to defer. Don't you think this decision by the Senate provides unnecessary complications dito sa impeachment process? Yes. Unlike yung mga previous impeachment na tinagdaanan natin, mabilis yung pag-usad dahil yung Senado hindi naglalagay ng mga stumbling blocks eh. Hindi naglalagay ng mga balakid eh. Ngayon, kaliwat kanan yung balakid na inilalagay nila eh. Yung kesyo were on recess, kaya hindi namin maaktuhan to, may nangangampanya, isinet ng June 2, sinabi ay hindi pala, meron pa kaming legislative work to finish, kaya 11 na lang. Nung 11 man, mooted na. Hindi na kailangan kayo magbasa ng articles. Mooted na. Dahil na-refer na raw sa Rules Committee daw. Oo, and then, binigay na sa niremand na yung articles. Ngayon, may narinig kami na sinabi na anong sasagutin ko? Sabi ng kampo ni Vice President Duterte, wala sa inyo yung articles. Hindi eh. Yung articles is still alive. Yung sinasabi niya, yung physical return, parang interpretation nila, it was physically returned. Therefore, wala na kaming sasagutin. Ito pa ngayon. Diba? Kasi parang ang daming butas na pwede kang mamiloso po no? Because of this. No? Correct. And it becomes absurd actually. Ito pa isa kong iniisip po. No? Correct me if I'm wrong. Itong issue na ni-raise doon sa pag-remand ng articles of impeachment, hindi ba precisely ito yung issue ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court? Yes. So, bakit kailangan siyang pag-usapan sa Senate impeachment trial kung wala namang kautosan ng Korte Suprema na ihinti niyo yung ginagawa niyo? Oo. Saka hindi, maalala mo, hindi sila binigyan ng injunction. Wala Wala. Kaya ito namang si attorney, what's his name?
nag-file ng supplemental petition asking for a TRO. Same banana. Oo, wala rin. Wala rin. So dapat ito talaga umusad na. Ang problema, hindi nga nag-issue ng injunction, walang ini-issue TRO, pero nagkakadelay pa rin for reasons attributable to the impeachment court itself. Parang sila nag-injunction sa sarili nila. Correct. Ito, attorney. It is so unique. It is so absurd. Ito, attorney, I'd like to ask this something. Yung personally, di ba kayo worried na itong mga binabanggit nyo, however valid the points that you're raising, this might be the senator judges might take offense to these statements of yours and might even go to the extent of censoring you during trial? Well, if I would be censured for statements I'm making now, calling them out, that's their issue. Sasagutin ko yan. Ngayon, pagdating mo sa trial proper, ibang usapin yan. Dahil merong built-in gag order, yung rules of impeachment ng Senado. And the gag order applies not only to the judges, senator judges, the lawyers from both sides, and the witnesses. So, iba ho ang senaryo doon. Ngayon, I'm calling them out because I'm raising valid issues sa opinion ko na kung bakit hindi ito umuusad. If they take offense, then wala tayong magagawa. I am doing my civic duty to call them out. Ako naman, alam ko, I'm pretty sure meron magre-raise niya, no? Hindi lang sa inyo, pati doon sa ibang mga incoming prosecutors na nagsasalita na. I also raised this issue with incoming Representative Leila de Lima. Sinabi ko sa kanya, pag harap ninyo yan, sigurado may mananabon sa inyo. Itago na rin natin si pangalan Jingo Estrada. Anticipated ko na ho yan na pupunahin ako, ikaw, ang dami mo sinasabi noon. Keyword, noon. Okay. Pero ito nga, kasi nga, ito lagi nilang ginagamit na dahilan, no? The Senate as an impeachment court is sui generis. Pero parang nagiging impression, we're all powerful, we can do whatever we want. Yes. Tapos sinabi ni Senator Cheese, no limits to what the Senate impeachment court can or cannot decide on, di ba? Parang yun na sinabi niya. Is that even true? That's despotic. That's despotic. Hindi ho yan totoo. May limitasyon. Again, we go back to the basic limitation. Ang saligang batas. Hindi nila pwede sabihin na wala kaming limitasyon. The Constitution limits the power of the court. Their own rules acknowledge this. That's why the rules were framed so much in such a way that it doesn't violate the Constitution. Okay. Pero dito nga, pag ganyan, pwede naman kayo laging, or kahit sino, pwedeng pumunta siguro, no? Pwede ba kahit sino? No, Parties lang dapat, di ba? Parties lang dapat. Yung partido dyan na naapektuhan itong desisyon ng Senate Impeachment Court, pwede naman pumunta sa Supreme Court. Pwede, pero ang problema, hindi ba, lalong tatagal? Lalong tatagal. It is not practical. It is not logical for us to go to the Supreme Court. Kaya hindi yung maganda na parating tumatakbo sa Supreme Court Actually, hindi maganda. Dahil ano po ang magiging attitude niya ng Supreme Court? They are also impeachable of officers Yeah. So whatever they lay down, whatever ruling they make, might eventually affect one or some of them. So maingat din ang Supreme Court from assuming jurisdiction. Maingat sila. Opo. Dito naman, anong tingin niyo dun sa push for the inhibition of certain senator judges because of obvious bias, no? Kasi ako medyo nag-iingat ako dun sa push na yun Kasi pwede magkaroon siya ng unintended consequences Pero kayo, how do you see it? I will not push for it. Why? I will not push for it. We will again digress from the main process. Bakit? Pagtatalunan na naman yan Hahaba na naman. Hindi pa tayo nagsisimula maglitis. Anyway, there is a built-in, again, mechanism. The people are watching, kaya importante yung papel na i-communicate ito sa publiko. Such that, pag maganda ang pagkakalahad ng ebidensya, and they still insist, yung mga bias, yung mga perceived na bias, they still
insist on acquitting or convicting, as the case may be, notwithstanding the glaring evidence presented. Ang tao na huhusga sa kanila. Ang tao na magsasabi, hindi ka karapat-dapat dyan. Dapat you get the sense, do you get the sense na may mga grupo, may mga tagapagtanggol yung vice presidente na ang talagang layunin lang ay hindi umabot sa punto na kinakailangan nilang maglahad, na kinakailangan ninyong maglahad ng ebidensya laban sa vice presidente? Na maglahad ng petition sa Supreme Court kasi medyo naputol eh. Ang tanong ko pa. Do you get the sense that there are certain forces, there are certain groups, there are certain allies of the vice president whose intention really is to prevent the presentation of evidence against the vice president? That is one of the, we can sense that, we consider that. Dahil gaya ng nabanggit ko, puro balakid ang nilalagay eh. Na ayaw nilang mabasa man lang yung nilalaman ng articles of impeachment eh. Kaya kita mo, miski yung pagbabasa lang, yung presentation of the articles, pati yun, hindi natuloy. Bakit? Sinabi, mooted na. Huwag na kayong magbasa. Kasi pag nabasa yun, na ipaliwanag yun sa publiko, iba yung epekto. It will be so adverse to the vice president that people now it will catch the imagination, it will catch the interest of the people na bantayan talaga itong prosesong to. Pati yung ultimo yung pagbabasa lang, hindi nila tinuloy eh. Kasi mare-remind yung mga tao kung gaano katindi yung akusasyon laban sa vice presidente. Kaya pati yun, hindi na nila itinuloy. Okay. Ito yung iniisip ko, ano po ba yung pwedeng gawin ng presiding officer, ideally, although alam natin very politically charged itong situation na pong ito. Kasi I was thinking, si Senator Bato de la Rosa, nanumpa na siya, nakarobe na nga eh. Tapos siya pa yung mismo nag-motion na i-dismiss yung impeachment complaint against the Vice President nang wala pa nakikitang ebidensya. At isa sa mga ginamit niyang arguments, yung na-raise ng Vice President sa Supreme Court. Sa Supreme Court, yes. So sobrang, alam mo naman kahit sino, mali yung ginagawa niya. Pero bakit umabot pa ng ganun kahaba yung diskusyon at umabot pa sa pag-remand? What do you think? Ang binagsakin din yung remand eh. Ang ginawa nila, pinagulo yung usapan, pinaikot na parang tsubibo, yung pala, hindi rin nila isusulong, ibabalik din pala eh. Pinahaba lang yung usapin. Parang nga tayong tsubibo. Pero pag ganun ba, pwede bang, kung bakit out of order na yung nag-move ng ganun, kung napaka-obvious naman na wala sa rules at wala sa konstitusyon yung isinusulong? He should not have been allowed in the first place to make that motion by the presiding officer. That is an action of a defense counsel. Okay. Pag abogado yan sa sa nasasaktal. Pero pinatulan, inamend pa nga eh, di ba? Amend na lang, na-remand na lang, huwag i-dismiss. Although ang claim doon, parang pinapalabas nila kita nyo, ayaw namin i-dismiss. Ito na lang, inayos lang namin yung motion niya. Yan. Yung ginawa ni Senator Cayetano. By the way, what do you think, attorney of the defense team of the Vice President? Makilala ko yan. Makabigatin yan Makabigatin, di ba? Yan. They can stand up. They can hold their own. And like I said, the Vice President is in good hands. I think he picked a good team. Halos buong ulo office kayo nakapirma doon. 16. Kung gano'n, sana ituloy na sa trial yan. Talagang maglabasan na ng ebidensya para magkaalaman na. Hindi naman pucho-pucho yung mga abogado magagaling eh. Magagaling. Tsaka hindi. Sabi niya, gusto nga niya ng bloodbath eh. Di sige. So, tanongin natin yung mga senator judges. No. Okay. Attorney, thank you very much for joining us dito po sa Facts First. I hope this won't be the last that we'll have you here dito po sa Facts First. Maraming salamat din sa iyong panyaya. And the door is open for me. Okay. Maraming salamat po. You can always call me.
Okay. Thank you, Salamat, Christian. attorney. Thank you po for joining us tonight. Thank you po. Yan po si Attorney Antonio Bukoy. Siya po yung bagong talagang tagapagsalita ng House of Representatives patungkol po dito sa issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Okay? Yan na po muna. Kita-kita po tayo susunod na episode ng ating Facts First podcast. Ako po, si Christian Esguerra. Magandang gabi po.